Good morning po. Okay, so salamat po sa mga reporters na dumating sa ating pong press con. So kaya po tayo nagpatawag ng press con para lang po linawin na ang naglabas po ng resolution granting the petition for disqualification ay ang second division ng COMELEC, no? And under the rules po ng COMELEC, ang decision po ng division ay subject to motion for reconsideration to be acted upon by the Commission and Bank. Therefore, yung pong inilabas na resolution saying that I am disqualified ay hindi pa ho siya final and executory. Kaya nga po, nakalagay po dun sa resolution ng second division, and let me quote, in the event that the respondent nonetheless obtains the highest number of votes, his proclamation shall be suspended until the final resolution of this case. Sa makatuwid po, sa Lunes po, May 12, araw po ng eleksyon, tayo po ay nananatiling kandidato at pwede pa hong maboto. So, sa lahat po ng aking pong mga supporters at mga kaalyado po, no, sa takbuhan na to, no, ng local elections. So ito po yung paglilinaw, no, dahil marami pong nagtatanong sa akin kung totoo daw po yung balita. Ngayon, gusto ko lang pong linawin, meron pong dalawang petisyon na i-file po sa akin. Yung una po ay dismissed po, no, for lack of compliance sa mga procedural requisites. So ito naman pong ikalawang petisyon was given due course. So nag-comply po sila doon sa mga procedural requirements. So paglilinaw po, hindi po fake news yung pong unang press con na sinasabing dismiss po yung petition for disqualification, no? Dahil dalawa po ang pinag-uusapan natin na petition. So with respect dito po sa ikalawang petition, again, hindi pa ho siya final and executory. Meron pong 5 days within which to file a motion for reconsideration, and we will be definitely filing our motion for reconsideration. So, ibig ko sabihin, by Monday, again, I repeat, since hindi pa po final and executory, kandidato pa rin po ako and eligible pa rin po na maboto, no? Kasi may mga nangangampanya na po na disqualified na po ako. So, hindi po totoo yun. Until mag-decide po ang COMELEC and Bank na tayo po ay diskwalipikado, doon lang ho magiging final po yun, no? Pero again, meron pa rin hong legal remedy, no? Kung i-sustain man ng NBank ang decision ng second division, pwede pa rin naman po tayong umakyat hanggang sa Supreme Court and humingi po ng temporary restraining order para ho hindi maging final and executory yung pong disqualification. So, yan po. So, yun po yung paglilinaw. And again, gusto ko lang pong bigyan diin na inaaral ko po yung Safe Spaces Act, which is the law that was cited in the resolution. Kahit po basahin po natin yan, wala pong specific provision po dyan na nagsasabi that a violation of the Safe Spaces Act is a ground to disqualify a candidate, no? Iahambing po natin yan sa isang batas, yung pong RA 3019, which is the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Doon po sa batas na yan, malinaw po na may provision po dyan na ang violation po ng batas na yan sufficient ground para ma-disqualify ang isa pong kandidato. There's no similar provision in the Safe Spaces Act. Therefore, Congress did not intend na maging ground po, no, for disqualification ang violation ng Safe Spaces Act. In fact, marami po tayong special penal laws na possible po na ma-violate ng isang kandidato, no? Nandyan po yung BP 22, yung pong bouncing checks law. Nandyan din po yung mga batas sa anti-wiretapping. So, marami po
no? At hindi ho lahat ng violation po ng mga batas na yan ay can be used as a ground, no? Although meron pong specific provision po sa Omnibus Election Code natin that a conviction of final conviction of a candidate of a crime involving moral turpitude or punishable by more than a year, doon pwede hong gamitin yung mga special penal laws na yan. Kasama na po dyan ang Safe Spaces Act. But kung hihimayin po yung provision ng Omnibus Election Code, kailangan po may final conviction, no? Kaya nga po may mga tumatakbo po ngayon na kahit po sila ay arrested or may mga outstanding warrant, hindi po sila pwede pang ma-disqualify because wala pa po silang final conviction. In my case po, wala pong nag-file ng criminal case. So wala pong possibility na magkaroon po ng final conviction. Therefore, talaga pong malinaw po, no, na wala pong factual and legal ground, no, para po ma-disqualify ang isang kandidato. And I'd like to emphasize that a disqualification of a candidate, yan na po yung supreme penalty sa isang kandidato. And therefore, yung pong ground dyan, kailangan must be talagang grave and serious. Example po, nag-engage in vote buying, no? Nag-employ po ng mga mga strike force. So nagkaroon po ng violence. Yan po, no? At that level po, warranted po ang disqualification ng isang kandidato. So I repeat, yung pong ground po na ginagamit for my disqualification will not amount to an offense that will merit po a disqualification of the candidate. So, because again, meron po tayong tinatawag na presumption of innocence, no? Until kasi ma-convict ang isang akusado, ay ang presumption po ng Constitution, he is innocent. So, yun din po yung reason or legal reason bakit po yung mga tumatakbo ngayon na may mga pending na kaso ay hindi po pwede i-disqualify because there's this constitutional presumption of innocence. And of course, meron din po tinatawag na freedom of speech, ano po, under the Constitution. So, meron pong mga stringent standards po, no, bago ho ma-curtail yung mga ganyang karapatan, no. So, again, wala pong legal and factual basis po, no, para ho gamitin yung violation ng Safe Spaces Act to disqualify a candidate, no. Siguro po, again, nabanggit ko na po kanina na yung pong vote buying. Alam po nyo, yung aking ikalawang petition, it's a motu proprio, no, petition filed by no less than the Safe Task Force po ng COMELEC, no. In the last 3 days po, no, nag-release po ng allowances para po sa mga sinasabing scholars ang aming city government, no. So, nananawagan din po tayo sa COMELEC na tignan po ito, no. Kasi ito ho ang talagang malinaw po na violation po ng ating election laws, no. Kasi nagagamit po ang pondo ng gobyerno to induce or sway the candidates to the voters to vote or for or against a candidate, no. Ngayon may sinasabi po sila na meron daw pong exemption, pero under COMELEC Resolution number 11104, malinaw naman po doon. Let me quote po. Okay. So, meron pong dalawang section, no, ang na relevant po sa discussion, no. Sa under section 32 po ng
COMELEC Resolution number 11104, nakalagay po doon, no? Request for exception, Section 32. Request for exception and exemption for the release, disbursement, expenditure of public funds for public works projects and social welfare and services projects and housing-related projects. Request for exception for the release, disbursement, expenditures of public funds for public works projects and requests for exemption for the release, disbursement, expenditure of public funds for social welfare and services projects and housing-related projects during the prohibited period of 45 days before the conduct of regular elections are subject to the guidelines issued by the Commission. So tama po, yung pong 45 days before the election, yan po yung tinatawag na campaign period, and within that campaign period, bawal na pong maglabas ng pondo ang gobyerno except kung may exemption ang na-inissue po ang COMELEC. No? Pero under Section 33, ito po yung mababasa natin. Section 33, total ban on distribution of ayuda, tupad, AKAP, AYICS, and 4Ps. Notwithstanding any provisions to the contrary, so yung pong Section 32, kahit daw merong Section 32 granting exception, sabi po, notwithstanding any provisions to the contrary, the giving and distribution of ayuda, tupad, AKAP, AYICS, and 4Ps shall be totally prohibited within a period of 10 days before elections and on election day, except, dalawa lang po exception, medical and burial assistance which are normally given to qualified individuals. So, yun po. No? Malinaw po ang COMELEC Resolution number 11104. Now, within the 45 days, you can request for exemption, but during the 10 days before election day and on election day, bawal na pong magbigay ng ayuda. And ano po ba ang definition ng ayuda? So, meron pong definition of terms, no? Sa COMELEC Resolution number 11104, that giving, distributing, and receiving any assistance or ayuda other than those which are normally given to qualified individuals such as but not limited to basic needs and assistances during the campaign period, whether given by the candidate or his or her relative within the second degree of affinity or consanguinity or their known supporters or employees. So under this definition po, any assistance po, no, whether in cash or in kind, considered po yan na ayuda. At within 10 days before the election, total ban na po. Consider this po, kahit nga po yung 4Ps, no, yan po ang programa ng gobyerno for the poorest of the poor, na mga kababayan po natin, hindi po inalaw ng COMELEC na magkaroon ng distribution within 10 days. No? Dito po sa amin, mga scholar daw po ang nabigyan. And in fact, kung babasahin po natin yung announcement nila, nag-schedule po sila 3 days before, within the 10-day period, and then meron po silang schedule after elections. So dapat, pwede naman po pala na after elections na po ibinigay, so hindi ho kailangan talagang itapat na during the 10-day period, which is the critical period po, no? Dahil meron pong tendency yan na maka-apekto po sa decision po ng mga botante. So I think yun po yung wisdom and spirit nitong total ban, no, na which I think was violated. So again, I appeal, no, to the Commission on Elections na silipin po ninyo kung may authority po kayo to file a motu proprio petition for disqualification against a candidate, no, na nag-violate po ng Safe Spaces Act. Mas dapat po na gamitin po yung kapangyarihan niyan kung ang na-violate po mismo ay ang in-issue po ng COMELEC na mga resolutions. No? So, yan po yung ating statement. I'm open to questions. Thanks, sir. Yes. You mentioned about the freedom of expression. So, are you asserting your right, freedom of expression, para po like when you file your motion for reconciliation, dito po sa disqualification? Yeah, actually, dun po sa show cause order, we already raised that as a legal argument, no? Na candidates, notwithstanding that they are candidates,
do not shed their constitutional rights, no? Which includes the freedom of speech. No? Ano po ba yung freedom of speech? As long as hindi po siya libelous, as long as hindi po siya um, prejudicial to public safety or order, hindi po siya inciting to sedition, no? To violence, protected speech po yan. May counter-argument po dyan. Sabi, ay hindi covered ng freedom of speech ang obscene language, no? Pero kung babasahin po natin ang Supreme Court decisions on that issue, ang sabi po ng Supreme Court, if a material, no, is predominantly obscene, no, it only appeals to the prurient interest, then hindi siya protected. So meron pong threshold yan. No? Example po, may mga diary po tayo ngayon, mga tabloid, no, na nabibili, na may mga malalaswa po na litrato, no, ng ating mga kababaihan, and yet under the Constitution protected po 'yon because yes, meron pong mga ganung pictures, but if you read the entire tabloid, meron pong portion for news, meron pong portion for entertainment, meron pong portion for sports. So applying the standards ng ating Supreme Court, ang sabi ng Supreme Court, hindi siya predominantly obscene, so protected under the freedom of speech, no, ng ating Constitution. Sir, Yeah. when was the allowance for the scholars distributed? It started Tuesday, May 6. Ongoing. Natapos na po yesterday, so it's a 3-day schedule, no? Diyan po sa ginawa po yan sa Tanghalang Pasigueño, and kalat po yan sa mga local vloggers po namin dito sa Pasig, no? Na-cover po yan. In fact, nung first day, nung May 6, meron pong nagtanong po sa akin na vlogger na, "Attorney, pwede po ba kaming pagbawalan na mag-cover? Kasi we wanted to cover yung nangyayaring distribution ng ayuda sa Tanghalang Pasigueño." Sabi ko, hindi kayo pwedeng bawalan kasi ano yan unang-una, government property yan. So, accessible yan sa public. No? So, hindi kayo dapat pagbawalan. And yet, kung mapapansin niyo po yung mga vloggers na nag-cover ng event, wala po sila dun sa compound ng Tanghalang Pasigueño, andun na po sila outside the gate. So inaabangan na lang po nila yung mga estudyante. So I think there's merit din doon sa sinabi nila na talagang pinagbawalan sila because normally po nakatutok yung mga vloggers dun sa mismong event, no? But in this case, talagang hindi po sila raw pinapasok. But again, wala po ako doon. I'm just relying sa mga nakita ko sa mga coverage sa mga local vloggers. So, I think dapat po lang, ilan po, panawagan natin sa COMELEC, no, na sana po, wag lang po kami ang tignan din po yung mga activities ng aming katunggali para naman po magkaroon ng sense of fairness, no? Hindi lang po kami yung nakikita, no? So, kasi malinaw naman po sa binasa po natin na COMELEC resolution, within 10 days po, absolute ban po yan. Wala pong justification yan. How will the second division's decision affect your chances in the election? Well, syempre po, again, andyan po yung propaganda, pinapakalat na po, na-diskwalipikado na po, at kinakausap na po yung mga botante na ba't nyo pa iboboto, disqualified na. Kaya po tayo nagpatawag ng press conference dahil wala na po akong panahon para po umikot sa 30 barangays po ng Pasig. So ito na po yung pinaka-efficient way para ma-convey natin yung message na hindi pa po tayo diskwalipikado, no? Because that's just a resolution issued by the division. And again, kung pwede tayong manawagan sa COMELEC, of course, tapos na po ito. Sa akin po, no, with all due respect, meron pong 5 days para mag-file ng appeal from the decision of the division. Therefore, kahit wala po akong gawin ngayon, until Monday, election time,
yung pong inilabas po na disqualification ng second division, hindi pa rin po siya final and executory, therefore kandidato pa rin po ako. So ang apel ko po sa COMELEC, again, moot and academic, but for future elections, sana po kung ganun din lang naman po pala na hindi rin pala madi-disqualify on election day yung pong kandidato, kung maaari po, ilabas na lang po yung resolution after the election so that yung pong ating eleksyon, ang magde-decide po ng resulta ay yung pong mga botante, no? Na hindi po naapektuhan ng mga ganitong mga propaganda. Kasi syempre we are at a disadvantage, kami po ang challenger, no? And kami po ang kakargahan ng mga ganitong balita. So, syempre, mahirap pong lumaban sa mga nakaupo, no? It requires courage, it requires perseverance. Syempre pagka lumalabas yung mga ganitong mga balita, nade-demoralize po yung mga supporters, no? So, sana po maging aware and sensitive po sana ang ating pong COMELEC sa mga ganito pong mga intricacies, no? Yung mga practicalities sa ground, no? Although I understand po, these are legal proceedings na as long as it complied with the rules, pwede naman po yan, di ba? Wala naman pong na-violate. But again, dapat consider din po yung impact sa election, no? Wag pong mangyari na ang election po natin ang resulta ay nakabatay ho sa kung sino pinakamagaling gumamit ng propaganda. Hindi po dapat ganoon. Sir, understood po that you reserve your right. Yung protektado po kayo ng lawyers bilang candidate, and you deserve to be voted as equal to judging. Yes. So kaya po, I remember the last time we were here, nag-apologize kayo profusely for the things that you said for which you are accused. Yes. And then, naiintindihan po namin na, syempre, when you now defend your candidacy, you will, syempre, Assert. Assert yung Yes. freedom of expression. Yes. Which is why, kung we look at yung reaction ng netizens, alam niyo naman po siguro na maraming nagalit sa inyo, Mhm. na ang sinasabi, nag-apologize siya pagkatapos sasabihin niya ngayon sa COMELEC, nasa freedom of speech ngayon. Mhm. Of course, it's because na pinagtatanggol niyo yung inyong kandidatura. Yes. Pero zooming out po, yung law view, diba, may letter of the law, may spirit of the law. Yeah. Kung ang sinasabi ay, ang pinanggagalingan ng netizens ay ayaw nila na gano'n yung diskurso during campaigns. Ang naiintindihan natin ay sinasabi niyo rin po na pag bumaba tayo sa mga komunidad, it's what gets the people's attention. It's what makes them listen to you and Yes. relate to you. Kaya kailangan, sabi niyo nga, speak their language kumbaga. Yes. Pero meron din ideal, what it is and what it ought to be. Yeah. So ang tanong sir, ngayon, given this whole experience na pinagdaanan ninyo, Mhm. saan po kayo nakatayo dun sa mga sinabi ninyo? Do you defend it? Are you still apologetic for it? And will it change how you will do your campaigns in the future if ever? Okay. So, thank you sa question, no? So, actually, itong experience na to, meron tayong natutunang aral, no? Na, actually, yung simula ho nung pumutok yung issue, nag-ikot po tayo sa 30 barangays of Pasig, and I was able to deliver my message without using that particular joke, no? So, if you're asking if apologetic pa tayo, yes, kasi even kahit itong mga nakaraan 2 araw when I stand on the platform or the stage, ang una kong sinasabi is sorry po sa mga nagalit, no? So we are continuously apologetic. But again, iba na po kasi itong pinag-uusapan dito. This is legal proceedings, di ba? Meron pong principle, no, sa batas that all defenses not raised are deemed waived. So, legally speaking, lahat ng pwede mong gamitin na legal arguments, ilagay mo na doon sa iyong sagot, no, para ma-consider at mabigyan ng weight kung meritorious yan. So, again, sa mga netizens, iba po yung legal proceedings kasi iba po yung rules, no? So, as I explained, required po, sino man, kung kayo man po ang magkaroon ng ganyang asunto, ang i-advise po sa inyo ng lawyer is to assert all possible defenses, no? Kasi if you don't, then
Hindi po pwedeng pagka na-desisyonan at saka mo sasabihin na pwede ko po bang erase to belatedly? Ay, hindi na, di ba? Deemed waived. So magkaiba po yun. No? So at again, gusto ko lang pong maging malinaw, we are not defending yung pong ating naging maling biro. Kung nakasubaybay po kayo sa aming pong coverage ng aming mga focuses, lagi po ako nag-apologize. And kung monitor nyo rin po yung pong aking mga speeches, wala na pong mga ganyan jokes. Kasi mas gusto ko po na ituon po natin ang atensyon ng mga botante, hindi ho dun sa issue ng biruan, kundi yung issue po ng kawalan po ng mga serbisyo po dito sa lungsod. No? In fact, if I may, no, gusto ko sanang to invite attention po ng ating pong mga botante na tingnan nyo po yung inilabas po namin. No? Yung pong 9.6 billion na City Hall lang ang co-construct no? In the next 3 or maybe 5 years kasi masyado pong mahal yung building na yun. So, kung kami po ang pipiliin, yung pong 9.6, we will not spend all of that. 8.7 billion, marami na po kami magagawa. If I may just cite, no? Kasi ito po yung I think mas importante po dahil ito po yung may direct impact no sa buhay ng mga Pasigueño. Isipin niyo po, gagastos lang po ng 8.7 billion ang City Hall. Ito po ang may tatayo namin sa Pasig in the next 3 years, not in the next 9 years, in the next 3 years. Isang City Hall na may kaparehong sukat at area. Isang 11-story na new hospital building. 5 unit na 11-story new housing building, kagaya po ng mga naitayo sa Maynila nung panahon po ni Mayor Isko. Isang unit po ng 11-story na new university. Ito po yung pangarap namin ng aming team na magkaroon na po ng kaparehong kung sa Makati po may University of Makati, in the next 3 years kung kami po ang papalarin, magkakaroon po tayo ng Pasig University. Yung totoo pong university na kahit ano pong kurso available, no? Magkakaroon din po tayo ng 5 unit na 7-story new high school building, 5 unit na 7-story new elementary school buildings para po yung ating pong mga estudyante ay hindi na ho kailangan mag-third shift, no? Kasi ngayon sa Pasig, ang mga estudyante dahil sa kakulangan po ng classroom, hinahati po in 3 shifts. So inaabot na po ng gabi sa kalsada yung pong mga estudyante. Pangarap po namin na alas 3, alas 4, nasa bahay na po ang mga estudyante, no? Para po yung mga magulang, panatag na po ang loob. No, lalo ngayon, no, kung napapansin niyo mga balita, ang dami yung krimen na nangyayari. So napaka-importante po na may tayo na tong mga bagong building sa to na sa ganun maaga pong nakakauwi sa bahay ang mga estudyante namin. Meron pa ho tayo no na bukod diyan meron pa ho tayong 2 tulay na pwedeng ipagawa. Meron pa ho tayong pwedeng 10 na 3 kilometer roads na pwedeng ipatayo lalo na po sa Pinagbuhatan. Alam niyo po ba sa Pinagbuhatan may mga lugar pa rin po doon na rough road, no? Mga graba ang dadaanan po ng mga tao. Dapat po paved roads na yun. Kaya po natin magawa yun using the same budget na gagamitin para itayo yung Magarang City Hall na yan. Meron din po tayo, dagdag po natin 10 units ng 3 kilometer drainage flood control sa Pinagbuhatan na lagi pong lumulubog kapag may mga malalakas na bagyo na dumarating po sa bansa. At 30 units po, no? 30 na multipurpose hall and covered court. Sa ganun po, issue na-encounter po namin during the focuses, ang hirap po magpa-schedule ng basketball court. No? So, which is unfortunate kasi isipin niyo yun, mga bata na nga yung naghahanap na to spend their time on sports tapos wala tayong facilities. Di ba, ini-encourage nga po natin ang mga bata na huwag malulong sa masamang bisyo. So dapat po available ang mga facilities na yan. And using the same budget po na gagamitin po ng pagpapatayo ng City Hall, 8.7 lang. May sukli pa ho ang mga Pasigueño na 900 million kasi 9.6 po yung budget no para diyan sa City Hall na yan.
So, imagine po niyo yun. Di ba dapat yun ang mas pag-usapan natin? Kung ano yung mas tamang paggamit ng 9.6 billion na yan. And ito pa ho, gusto ko lang bigyan ng linaw. Imagine nyo po, may tatayo natin yung mga binanggit ko ho ng mga infrastructure na gamit na ho yung nilaan na pondo ng administrasyon ng kasalukuyan para dyan. Ibig sabihin po, yung pong budget ng 2026, 2027, and 2028, buong buo, magagamit po for other services. At isa na po dyan, yung pong social pension ng aming pong mga senior citizen, ng aming pong mga PWDs, pati po ng aming mga solo parent, no? Na nagre-request na sana meron pong ayuda para sa kanila, no? To tide them over. So yun po, I think mas meritorious pong pag-usapan. Without brushing aside po yung violation po ng Safe Spaces Act kung meron man. But I think it's a better use of our time na yun po ang pag-usapan. That all sounds very good, but again, we just play the devil's advocate. That's what you're saying. Sige. That all sounds very good, but available, because to be fair, you break down 9.6 billion for the city hall is publicly available. Yeah. Yun po bang sa inyo, because I checked the materials of Team Diaries, Apo. nasa 500 plus infrastructure projects yung pinapromise for less than the 9.6 billion. Yeah, Available po ba yung cost breakdown ng bawat isa dun sa proposed projects? Ngayon, are you promising na matatapos within the 3-year term, if ever, na makukuha ninyo all of those projects? Okay. Alam po nyo, pagdating po sa infrastructure projects, madali lang po to determine ang cost ng isang project. Ang labanan po dyan is on a per square meter basis. Diba? Example po, yun pong itatayo po nilang City Hall, based sa data, that's 46,000 square meters po. So, i-divide nyo po yon ng 9.6 billion. Of course, may mga tinanggal na po sila, no, na mga IT component. Pero lalabas pa rin, nasa 200 plus thousand per square meter. No. Yung pong itatayo namin na City Hall for the same size, same area, na wala hong mababago, tatayo natin at a cost of 70,000 per square meter. Sa makatwid po, yung pong pricing ng City Hall na itatayo po nila, triple nitong gagastusin para maitayo ang kaparehong City Hall. Kaya po, example po dyan, no? Kung naalala niyo po yung overpriced na car park building sa Makati, ang dalihong na-determine nun kasi kinumpute po yung area, dinivide ng total cost of project, lumabas, parking space lang, pero ang gastos parang nagpapatayo ng mall. Dito po sa Pasig, kakaiba po dito, City Hall lang po ang tinatayo, pero kung titignan mo on a per square meter basis, ang cost to build, para ho tayo nagtatayo ng yung pong pinakamahal na building po sa Dubai. Yung, ano nga ho yun? Yes. Ganun na pong level ang halaga ng ipagpapatayo na yan. Kahit tanggalin pa po natin yung mga IT component. Nahanap ko lang po, no? Yung, isipin nyo po. And I'd like to address din po yung sinabi na mas may corruption daw if hinihimay ang project. Mali po. Mali po. Mas meron pong corruption if lump sum, 9.6 billion. Hindi mo alam kung ano ang component. Diba? Kaya nga po sa Congress, ano po ang inilaban po? Dapat walang lump sum appropriation. I-identify nyo saan yung kalsada na yan, ilang kilometro yan, because doon nyo makikita kung talagang legit po yung costing ng project. Kasi pag nilamp nyo yun, nawawala po yung data, you can no longer determine. So again, just to address, isipin nyo po itong breakdown ng 9.6 billion. Yung demolition works pa lang po,
ang gagastusin na po namin para lang gibain yung City Hall na yan is 248 million. 248 million para lang gibain yung pong City Hall. Alam niyo po ba, nasa industriya ng mga nagde-demolish, kayo pa ang babayaran ng demolition na company para sila ang mag-demolish ng inyong struktura. Dahil yung pong mga materials sa mare-recover, yung pong bakal, salamin o whatever, meron pa rin po yan commercial value. So, willing silang magbayad. Pag na-recover nila yan, ibenta po nila yan sa merkado, kikita pa rin sila. And yet, dito po sa Pasig, nagbayad po kami ng 248 million. Meron po kaming nakausap na demolition contractor. Sabi namin, kung kayo ang magde-demolish ng City Hall, magkano ibabayad nyo sa City Hall para kayo na ang mag-demolish? Sabi niya, as high as 20 million. Kasi marami kaming mare-recover na materials yan. So imagine po nyo yun.